May tulo ka kahoy. Usa ka akasya, usa ka mangga, o usa ka kawayan. Niadtong usa ka dapit. Unya usa ka adlaw niya na miabot ang grabe usok na unos o bagyo. Nadiin pagkabuntag na niya nakita na ang akasya natumba, ang mangga natumba. O ang bata ni nangubanan ito siyang lulong pinasalo. Nganong ang akasya natumba, ang mangga natumba, pero ang kawayan nagbarong-tungan. Ito ba ang iyang lulo? Ingon siya, Apo, ingon niya, nakabarong ang bambo, ang kawayan, taliwala sa pusong ng hangin. Tungkol kay inig, igo sa hangin, igo lang ang kawayan sa pagdukok, pagbaw. O human mulabay ang hangin, mubarog na po ang maong kawayan. Sumatod niya, inanak ang usa ka tao nga lig-on sa iyang pagtuo o pagsali sa Ginoo. Na kung maabot kaniya ang mga pagsulay, igo lang siya mubaw daw at ubangan sa Ginoo, pero dili kayo siya malukat o matumba. Dawa ko mensahe ni Katnaa sa kabuntagon, magahisgot kita ni overcomer. Sa Bisaya pa sa overcomer, mananaog. Live a life with unstoppable strength, improvable faith, and unbelievable power. Now, how far diligence can take you? Ano ba yung diligence? Ha? Diligence, kung nasabdo natin siya sa Bisaya, kapugi. Now, aron kita mahimong mananao, overcomer, kinahanglan nato magmakugihon. Kinahanglan nato na magpugi. Ang usa ka lamigas na nagkaon o tamis na pagkaon like asukal, iyahap kining maningkamutan na iyang madaog o madala. Desan, dako pa sa iyahap. Bantay mo mamigas, blugdo o dako pa kayo sa iyahang pagkaon. Bisan taliwala sa tapupat sa iyang kinala, o taliwala sa mga tiil sa mga tao na pwede siyang magkamakan. Pero iyaha gayon paningkamutan na madala niya ang iyang pagkaon dito sa usa ka lungag nga diin mao iyang taguanan. O dito iyang taguan ang iyang pagkaon na mahimo niyang pundo sa panahon unya nga mubagyo, muulan, uinit, aduna sa pagkaon nga makaon. Tungod sa iyang kapugi, siya nahimong overcomer, nahimong mananao sa mga pagsulay, like sa pag-ulan, pag-init, o like sa bisan unsa nga iyang masinati, tungod kay pugihan man siya. Now, ang word diligence, kini nagpasabot, careful and persistent work or effort. Ha? Kinahanglan diha sa ato ang kapugi, kita usab maampingon, o gawas na maampingon kita, kinahanglan na kita persistent, mula hutay, kanang mupadayon bisan unsa pa man nga mga pagsulay nga moabot nganhi kanato. O kinahanglan nga maghagok kita, being diligent in the sense of enduring. Diha sa kapugi kinahanglan adunay paglahutay. For example, diha sa pagpanarbaho, aron mapamatud-an ang imong kakugi diha sa pagpanarbaho, kinahanglan siya og lahutay. Kaya kung nagtrabaho ka, o dili ka kalabutay, nagpasabot na daan, murag na kay pagkatapulan, o kay naa kay pagkatapulan, murag dili yung kay naanak katunihan. Not giving up, dili na dapat mo give up, the same po na sa itong pag-alagad sa Ginoo. Sa diha na mag-alagad ka sa Ginoo, kinahanglan kining kakugi. Kinahanglan adunay lahutay diha sa atong kakugi sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung dili ta kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo, nagpasabot anak, dili kita kugihan sa pag-alagad sa Ginoo. The word kanang kugihan bitaw kanang bisan asa ka mulungaton, naa ka, ga-support ka, tungod kay kugihan ka. O kana nang kakugi nimo mo resulta sa paglahutay dapat, dili lang ka nakaadto ka isa
Niya mo give up na ka kami nga, layo man eh, kapoy, hindi na ko padayon no eh. Kinahanglan walay pag-give up na imong himuon. Nga naman, doing a good job and performing a task to the best of one's ability. Para mahimo nimong maayo imong trabaho, para mahuman, ma-perform nimo kini na adunay kalampusan base sa imuhang abilidad. Imo gayong ihatag ang labing maayo. O ingon pa labing maayo nimo nga abilidad. But pasabot na dili dapat kana bitong kanang galigyan lang. Dili bitaw kanang itawag nato na testing lang. Ya kung dili ka lahutay, kung di makaya mo surrender na. So kinahanglan ihatag nimo ang labing maayo sa imong abilidad para mahuman nimo ang trabahoon na ipatrabaho nga na kanimo. Ingon pa ang Proverbs chapter 13 verse 4. Hindi ba sa na to sa Bisaya? Proverbs chapter 4, chapter 13 verse 4. Naglaro din sa Bisaya. In verse 4, nag-ingon siya sa 4, ang kalag sa tapulan mangandoy, o walay bisan unsa nga makuha. Samtang ang kalag sa makugihon, bisang kapan nga madagayapan. Bisay tapulan. The lazy person craves. Igo lang mangandoy ang tapulan. Apan siya dili gayud makakaplag. May usa ka duha ka makuuban. Ang isa kugihan o ang isa tapulan. Silingan ni silang duha. Pareho sila adunay yuta na pwedeng tangnan. Ang mao nga tao nga kugihan, sige siyang limpisa, hagbas, siging tanong sa mga mais, palay, saging, kamuti, karlang, balangoy, uban pa ng mga duma o natukmon. Samtang ang usa, kasilingan niya nga adunay yuta nga pwede niyang ugmaron para umahon kung sa iyang gihingo, natulog. Natulog o nagpahulay. Ako nagpahulay nga nagkapi-kapi, kapulan na, bakit siya ipapalit ng kasukan? So naglingkod-lingkod lang. So gipangutana siya, "Bay, manong wala ba nito ugmaron ang imong yuta? Kay ang minangis para doon ay harvest may dabo." Nasa gingon, ubak sa mao nga kapulan na sa gina. Ingon niya, "Bay, tigulan man ron. Dili na ka manghandi ako di. Dili maayo nga magguna, manghagpas kay mutubo pag akong sangkot." Maayo di wala sa mutubo pag itong sangkot. Pero kapulan lagi siya, mo na yung tiksa. So sa panahon nga niabot na ang kulaw, wa ni siya itanong. So, why kape? Kaya wag may palit na sugat na may kwarta, wag man na harvest. Samtang usa ka taong ugihan, sa panahon nga biturok niyang mga tanong, nagpaabot siya na makaharvest siya. Kung tuod man nakaharvest siya o nakakwarta, may iyang magbigaling niya. So adunay kalainan ang tugihan o ang tapulan. Ingon diri ang tao daw sa tapulan, siya gutumon. Pero dili siya makataon. Siya manginahanglan, pero di siya makaangkon. Parang desire sa tao, ang tinguha sa tao na pugihan, siya makaangkon o katatpawan. Lagi man kayo bitaw ipahulay, itulog-tulog, anong problema lagi? Mas lamig, itong matulog ka manay sulod mong tiyan. No, isa matulog na may sulod mong tiyan. Ngayon, patani mo, kung may sulod mong tiyan, makandoy na lang kung kagtulog, kay gutom man, kung makata. Kaya kung tulog, di kayo batingon ang gutom. Pero kung mata ka na, way sunin mong tiyan, pumunod ka. Kaya sige daguok mong tiyan. Balik na nakatulog. So mas anindog yun kung ikaw ugihan. The same po na diya sa pag-alaga sa Ginoo. Kung ikaw magpugi sa pag-alaga sa Ginoo, maangkon nimo ang gitinguhan sa imong kasing-kasing. Pero kung ikaw magtinapol sa pag-alaga sa Ginoo, you will see nothing. Wala tigay maangkon sa imong kinabuhi. Now, lessons from David's diligence. Kato atong gibasa kanina. Unsa ba ang makatunan? Pwede natong makatunan sa kakugihan ni Salmista David na makita nato sa Salmo kapitulo 1, unang Samuel kapitulo 17. Sa atong ibasa sa versikulo 20 nga sa mga sumusunod na mga bersikulo. Ikaw pa, be responsible, do what needs to be done even no one is watching.
Kinahanglan na imuha gayon na buhaton ang imuhang assignment responsibly. Bisan og walay nagtan-aw. Ihatag nimo inyong pagani kanina ihatag nimo ang imuhang labing maayo nga mahimo para mahuman ang trabahoon. Tanawa in verse 20, atong basahan kung saan si David, misayo pagbangon sa pagkabuntag ug gibilin ang mga kardero sa usa ka tigbantay o gidala sa mga gidala sa mga dagkunon ug bilakaw sumala sa gisubong kaniya ni Jesse. O siya miabot sa dapit nga ilang ikampuan sa diha nga ang panon nagpadulong sa pangbubatan nalinggit alang sa gubat. Si David at the age of 17, kung wala akong masayo, siya lang ang mabilin dito sa balay. Sayang amahan na ginganlan o Jesse. Helper siya sayang amahan na si Jesse. O ang iyang trabaho, mao ang manugway sa mga karnero. But this time, sayo siyang mibangon. Hindi lang siguro ni aning panahon na kung dili makakadlaw din sayo siyang mibangon. Sayo siyang mibangon o gipatugway sa mga karnero. And then human niya patugway ang karnero, gibilin niya sa usa ka tawo. Siguro isa sa mga ulipon o sulubon sa iyang amahan. O kunya may dala siya siyang pagkaon o sa pagkaon sa iyang mga igsoon. Asa na iyang mga igsoon? Ang iyang mga igsoon, mga sundalo na ilalom sa pagdumala ni Haring Saul. O dito sila sa gubat. So iyang gidalhan ng mga pagkaon ang iyahang mga igsuon nga tuwa sa gubat. Inaana kagugihan si Salmista David. Usa siya ka responsable o naguna-una siya nga kinahanglan humanon niya ang trabaho nga gipatrabaho sa iyahang ama. Siguro giingnan siya siyang tatay nga, "Nak, David, sayo ka mata ugma itugway ni mga karnero, kunya human mo patugway sa ila, dahil ito pagkaon ni mong igsuon, yung mga igsuon na tuka dito sa giras." So sa gihimo ni David, gisunod niya. Pagkaugma ni tawag sa iyo, itugway ang karnero, kunya idala pagkaon ni mga igsuon. Kita kinahanglan nga mahimo kita ng responsable. Kung nakatay taas, kinahanglan atong kumanon, atong buhaton. Kinahanglan mahimo kita ng responsibility sa walay nagtan-aw sa atong gihimo. Another one, do not be reactive. Be responsible. Kung yung nag-reactive, talihan na mianto si David sa mga igsuon in verse 29, tanaw na to. In verse 29, ingon niya si Saul, misabot pagkahadlok. 29. Ingon kariya sa 29. O si David, mingon, o sa may akong nabuhat karon, dili ba sulti lamang kini? Nganong maumaning ang statement ni David? Kung tigingnan magud siya sa magpula na si Eliab na yadto lang daw sa ditua kay aron nga siguro pahambog sila mong baka. Pasawa natin in verse 28. Si Eliab na iyang magulang na igsuon, nakadumog sa diha na siya, nagigsulti sa mga tao. Ug ang kasukon ni Eliab, sila kung batok ng David. O siya mingon, "Anong gani man ikaw? O kinsay imong binlan natong pipila, karnero dito sa kamingawan. Ako na ibalo sa imong darbo, o sa kadabutan sa imong kasing-kasing, kay ikaw miyani, aron pagtan-aw sa gubat." So kung mayroon ka, ayaw, do not be reactive. Ayaw na pagpakiglang tugi. Ayaw na paghimo o gaghan ng mga rason. But imong buhaton, be responsive. Buhatan na lang ang taas na gihatag sa gipabuhat sa imuha nga nagkinahanglan o kalampusan. Ayaw na pakiglang tugi o ayaw na ay na pagsukol o pagtubag. When there are no more leaders to follow, you must become one. Ingon pa, isa sa ato ang pwedeng magkatunan kay Salmista David na kung wala na daw kay leader na pwede nitong masunod, kinahanglan ikaw mismo mahimong muli, mahimong leader. Ano man? In verse 32, atong basahon. Verse 22. O si David mingon kang Saul,
Wala untay kasing-kasing na maluya. Tungod kaniya, ang imong sulugoon, wadto, o pakigbatok, diin, Pilistihano. Ano man? Sa diha na tuwa sila sa kampo, giatbangan sila sa mga Pilistihano dito sa kat. Kunya tigawas tong usa ka giant na tao naginganan o Goliath o nagsinggit, nagtamay sa mga Israelites. O every time nga mo singgit kini usa ka higante nga tao, bubati o kalisang ang mga sundalo. Bubati sila og kahadlok. Even ang ilang king na si Haring Saul, bubati o kahadlok. Kung kinasayon sila, narupigon ngayon sila tungod kay giant, anad sa gubat ang mao nga tao. Pero tanawa si David. Sa diya nakita kini ni David nga daw wala na'y pag napaisugon kanila mamukontra ni ining mao nga higante nga tao sa mga kasundaluhan. Sa inyo ni David. Nato kay Saul, sa inyo niya. Wala untay kasing-kasing na maluya tungod kaniya. Kinsa yung ipasabot kini? Simulayin. Ang imong sulugoon, kinsa man eh? Siya, si David. O ingon siya, ang imong sulugoon, muadto pakig-away patok ni ining Pilistihano. Si, tanawa. Sa diha nakita ni David na luya na kini iyang mga igsoon, mga sundalo, and even ang ilang king na hadlok na lisang na ingon sa unta walay maluya kaninyo diha sa inyong kasing-kasing. Ako si David muadto sa mao nga Pilistihano. Kung ako ang mag-away kaniya. Si kung wala nay mulid sa imuha, baka barong unta ka o makasukol ka o makadumala ka sa buluhaton na gisangon sa Ginoo kanito. Dili unta ka maluya. Ingon na mga Kristohanon, dili malikayan nga maluya ka. Mabot ka nato ang kaluyahon sa pag-alagad sa Ginoo. Mabot ka nato nga mawat ang tagdana sa pag-alagad sa Ginoo. Pero usa kini ka pahinumdom kung wala na'y ulid kanimo, kinahanglan ikaw mismo ang ulid mo dumala sama kay David. Sa diha nga daw wala na'y dumala sa mga sundalo. Siya mismo nagpresenta siyang kagalingon, mayroon siya, muadto ko o ako ang makigubat niya itong Pilistihano. Now, how to become an overcomer? Una, refuse to be discouraged by others. In other words, ayaw o sugod na maluya ka tungod sa uwan. Nabay tayo kinaiya na dili na pwede na mag-inusara. Wala naman, luya naman, di alam ko kung simba. Labi na, pakapinan pa yun o chismis. Luya na gani, chismis ko yun kami. Muna isa nga, mo, igana mo simba kay pastor, sige lang magkuhan, pangigo. Ikaw po, may nga po ka nga, pito, sige lang pangigo. Wayakin, walin, sige lang pangigo. Dito lang simbahan eh. Ha? Refuse to discourage by others. Kung naigo siya, o nasakitan siya, o niyawingon siya, nga dili na sa simba, kaya sige na siya naigo sa walin ni pastor, dapat ikaw, muingon ka sa iyaha, na dili, na brad or sis. Sa base na ipo ka kay dapat lang po ikul ka. Ha? Kay rumon mo ka. Pero kung imuhang sabayan, maluya gid siya. Kung ikaw po nakasinati mo kaluya, or kung ikaw po lingkod sa pag-alagad sa Ginoo, naay mo abdi sa imuhang na. Batay ning ato ang mga kaubanan, diskursuhan din nasud ka manin pa. Refuse likay, ayaw subot na ma-discourage ka kay naay tao nag-istorya na dapat kang maluya. Kay naay ba atong kinaiya nga kita ang naluya, gusto nato daghan ang maluya. Diba na no? Kita ang nasakitan, gusto nato kanay mo simpatay sa ato diba kinaiya nato na nasakitan ka. Ikaw naman ang masakitan, pero gusto nimo tapat nimo kung naalit sa layo, kung nasa likod, masakitan po, parehan nimo. Dili na dapat. Nanuman, kaya kung imuhang iba, gusto niyo mo na silang masinati nila ang kasakit, kaya nasakitan ka na hindi na, daghan na mo na naluya. Refuse! Likay! Another thing, reflect on your previous victories. Basahan sa din nato ning first verse sa 34.
Verse 34, at basahon in verse 34, nag-ingon, apat si David, pingon kang Saul, ang imong sulugoon, nagbantay sa mga karnero sa iyang amahan, o sa diha, na may miani nga usa ka leon, o usa ka uso, o bitungod sa usa ka nating karnero sa kanon. O si, ano man? Gidiscourage man siya. Isa man nag-discourage siya. Yang igsoon. Isa pa, yang king na si Saul. Yung sa man sa pag-discourage. In verse 33, dingon siya, apa si Saul, mingon kang David, ikaw, dili makahimo sa pag-adto. Diba dingon siya, pag-adto siya sa mga Filistiyanon? Ingon ni King Saul, ikaw dili makaadto aron sa pagpakikaaway batok ni Filistiyanon. Kay ikaw, usa ka batanon, o siya usa ka tawo sa gubat, sukat pa sa iyang pagkabatanon. So realidad kini gisulti ni King Saul. Ingon niya, pag-ingon ni David, ayaw unta kaluya inyong kasing-kasing. Kaya ako si David, buadto niya nang ang Filistiyanon. Sayang lakon pagkasuya, siya makit-away. Ingon ni King Saul, ingon niya, ikaw dili makahimo sa pag-adto ni alang tawanan. Kay ikaw usa ka batanon. O kanang tawhanan, tao sa gubat. Buot pa sa buot, anak sa gubat. Tao sa gubat, sukad pa sa iyang pagkabatanon. So sa realidad, nakita kini ni Saul, kumurang hindi kaya ni si David, naman kaya hindi siya makik-away ni siya kanan. Manaingon, refuse to be discouraged by others. Kung may ang uban, di natin mo kaya, kay, kung sa lamang ka, kanang bubuon mo ka. Hindi na mo kaya mag-atuan na nabita kung matubang ang natamana kay bubuon mo ka. Ayaw, sugot. Hindi mo kaya na matubang ang mga tamhana kay mag-eskwila ka. Kung nagiyadaan na ka na nila. Adik na pwede ka muling, anak ay natakamangkat. Nakidakang natipunan. Refuse to be discouraged by others. Ayaw, sugot. Nga dili na lang ka kabuhat sa taas unta ngay kabuhat sa Ginoo sa imong kay naluya ka. Kaduha, reflect on your previous victories. Kung gamiton ka sa Ginoo, o niya maabot ka na imong kaluyahon para ma-overcome ni mo na yung mga challenges sa imong kinabuhi, kinumdumi itong mga kadaugan nimo sa imong kinabuhi. Kinumdumi to siya. Ang sabi mo kinumduman, kung yun sa kapagluwas sa Ginoo, na supposed to be impyerno ka, pero nakita ka, nakailhan mo siya as your Lord and Savior na si mga kinabuhi. Si David in verse 37, ingon sa verse 37, o si David, ingon, ang Ginoo nga nagluwas na nato gikan sa tiil sa leon, o gikan sa tiil sa uso. Siya magluwas na nato gikan sa kamot ni Filistiyanon. O si Saul, ingon kang David, lagaw, o ang Ginoo mag-ugan kanino. O si sa diha maginan siya ni Haring Saul na ayaw mo adto kay ikaw mo sa kabatanon. In other words, dili ka anak sa gubat, magbalantay ka lang karnero, pero kanang imong kaaway usa ka tao sa gubat, anak sa gubat, sukad pa sa iyang pagkabatanon kung gawas pa na. Ano kung tao atong David? Gibana-banaan na nato sa mga 12 feet yatong panahon na. Kung kita ka ni, kung sabihin pinakataas, siyaw ni 7'5", 7'6", 12 feet itong si Bulakit. Siguro, bakit kami pa mo 10, das siguro. Kanya, gawas ka. Inaanak ka dako. Na ay mga kalasag ng lawas cover yung lawas. Nasa dako kayong kami, ay nang kalasag na. Tapos sa espadang dako kayo. Taas. Nagsapat to sa sandal, bakal. Kanya si David, 17 anyos. Walay experience sa kubat. Tiktok ko yung karnero. Ang dalan niya. Ano man? Tintik. Lagbuyog siguro sa upan. Puro na yung dalan. Nasa sling bag, nasa tanda, tintik. Puro na siya ka ng mga kanang langgam sa dati siguro. Mintik ang langgam. Puro na yun. Gamit. Wala siya bato. Ano man? Dito rin siya nikuha bato sa katubangan ni Gulayan. Pero isog siya. Masama yung tubang niya.
Pagsulti ni Haring Saul, na di siya mato kay anak sa bubatong niyang kalaban. In verse 37, sa ingon ni David, ang Ginoo na nagluwas kanako gikan sa tiil sa leon o gikan sa tiil sa uso. Siya magluwas kanako gikan sa kamot ining Pilistinanon. See? Sa lanto na pagkastorya, wala siya na-rely siya kagalingan. Kung kita to, tayo din kung suko na lang, kasi isa ko, kasi litik, kasi malagpot ko, padakuha na. Pero, wala niya lang tawa, yung kagalingan na siya batanon, wala experience sa gubat, pero yan ditan, kung iyon sa siya pagluwas sa Ginoo. Sa kubangan, sa tiil, sa leon, o sa puso, may atake sa makanilo na yung tulandayan. Bukod yung tinutulungan mo niya, ang Ginoo, nagluwas na ako ito. Hindi mo na basta-basta ang leon. Kisa man makikaway ang leon, alos pa rin ka nas baka. Nya kakasog kuko, kakasog kamo. Nya igmat abtik. Pero Pilipinas niya, pati ang luto na nagko. Nabuot ko sa iyang ibatayan ng karnero siya ang mga. O ingon niya, ang Dios nagluwas na ako, natiil aning leon o ining lubog, mako'y magluwas ka na ako pagkubangan ng ining na China. So, igsoon sa panahon sa imuhang mga challenges sa kinabuhi, labi na sa mga challenges sa ministry, inumdumi ang kadaugan nimo. Hindi mo sa Ginoo. Lumigiluwas ka, buot pa sa buot, gidaog na nimo. Tama nga si Jesus, gidaog niya ang kamatayon. Ikaw po gidaog nimo ang kamatayon sa Espiritu Manon, pinagi ng Jesucristo. Ano mahadlok mo ka? Ingon ang pulo sa Ginoo, ayaw kadlok ang patay sa imong unod. Apan mahadlukin kung patayo sa imong balang. And katapusan, reinforce your focus to God. Kung ito reinforce, instead na makut-at ka anak, makuha imong attention anak ng problem, i-reinforce mo ang imong focus diya sa Ginoo. Ayaw tutok sa problema, anak to na pagkastorya. Ayaw tutok, kaya na ang problema, kundi tutok sa Ginoo. Tanawa in verse 45, atong kasama. Ingon ba ang versikulo 45? Kunya si David ingon sa Pilistihanon, ikaw, minanhi ka nako uban ang espada, bangkaw o sapang. Apan ako, minanhi kanimo sa ngalan sa Ginoo sa mga panon, ang Dios sa kasundaluhan sa Israel na imong gihagit. Si, tanawa. Ingon niya kay sa tanang padoon sa gigitan sa uwan, yun siya. Ha? Tingnan magani, kaya lagi siya kung bunal niya, itong sling niya na naipinti. Ingon niya, iro, bako para imong bunalan. Tingnan niya si David. Ha? Kaya na naman, si Goliath, nasa pangkaw, nasa espada, nasa aming, nasa sapang. Ano man ang sapang? Isa nila sapang doon yan. Ha? Muna ang pangkuha sa, ano ito? Kawayan ay tulong ka, alambring hait, may sapang. Lahit itong bangkaw, baboy, basta pa animals to, pero ang sapang, sa tubig na, sa isda, sa baki, sa pasili, sa uwang, ano yung mga ginagamit? Sapang, tawag ka na. Kung dito si Goliath, may sapang. Tanaw siguro niya kay David siguro nga, isda, may sapang tubangan, sapang mo, right? Ha? Naapagit sa espada, napagit si bangkaw. Pero sa ingon ni David, ikaw, biyahe ka, uban, yan ang imong bangkaw, imong espada, ang imong sapang, apan ako miyani. Tungkol sa ngalan sa Ginoo, na imong gihagit ang Diyos sa Israel. See, tanawa. So reinforce, instead mag-focus ka sa dako kaayong hagit sa ministry, reinforce, focus dito sa Ginoo. E nga naman, dili mo kayo butang sa Ginoo kung anak na trabahoon, hindi na ipatrabaho sa imuha. Hindi mo kaya. Kaya na siya. Basta hindi mo lang i-focus itong attention sa Ginoo kaya sa maong na problema o sa maong na obligation. Ha? Una, di kaya mo to, baliwalaon mo to mga discouragement. Focus ka sa Ginoo. Kaya lagi na mo na, ha? Kaya lagi mo na malampasan ang mga problema. Kaya kung hindi mo na, kaya kung hindi ka focus sa Ginoo, mapariha ka itong mga Israelites na tuyog ni Moises na may tabok sa Red Sea. Ang ilang nakita, dili ang Diyos na nakita. Ang Red Sea, ang mga sundalo na nagubod sila. Huwag nila nakita na minsan unsa pa naka, lapat ng dagata. Why imposible sa Ginoo? That's why di pa matunan
mas gamhanan ko kaysa Red Sea, mas gamhanan ko kaysa kang haring panahon o sa mga sundalo, kay kaya na ako pitaso at tinigdagata aron mahimok ninyong agianan, aron makaikyas ka mo gikan sa kamot ni haring Parang. The same po na sa mga. Ako, daganang mga challenges ako ang kinabuhi. Sa pagpamaster palanggaan, dako na siyang hagit sa kinabuhi. Sa buluhaton sa Isba, sa buluhaton sa New Hope, dako na kayo ng hagit sa kulang kinabuhi. Dako about lang discouragement and refusal. Nakanakuha na nga bahin sa kinabuhi punta. Nga mo refuse, ma-discourage, maluya, tungod kung akong tanaw ng akong kapasidad. Kung tanaw na akong magalingon base sa akong nauna o sa akong panguna-una o sa akong panglantaw. Pero because ang Ginoo gusto niya na mag-excel ta, mag-excel mo, o nang gusto niya mahuman o umaton nimo ang trabaho, ang itatrabaho sa Ginoo o ganahan. Diyan ako ang dalan sa pagtindong para mahimo kita ang overcomer. Kinahanglan natong magpugi o ato ang katunan kining mga takugi usab ni David. Nahimo siyang responsible, nahimo siyang responsive, nahimo siyang leader. Bisan naluya na ang matagusan. Refuse to be discouraged. Reflect your previous victories and reinforce your focus to God. Sa Pedro 1, versikulo 10. Ang pulong sa Ginoo usap mga igsoon, pag mainiton gayon sa pagpamatuon sa inyong pagkatinawag o pagkapinili, kay kung himuon ninyo kini, dili gayon tao mapukan. Si Pedro mismo, naghagit ka nato, pamatuan nato ang ato ang pagkatinawag, ang atong pagkapinili. Kung nagtuo ka, na naa si Jesucristo sa imong kinabuhi, pamatuin ka siya. Karon dili ka mapukan imong pag-alagad siya.